Hallelujah, Hallelujah. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitan tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok, maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo natin ngayon, kung kayo po'y masugid na nagsisimba, ay laging ipinapahayag tuwing Miyerkules ng Abo, kapag nagsisimula tayo ng Kwaresma, sapagkat ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagdarasal, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa. Ito raw pong tatlong gawain na ito
ay napakahalaga sa mga Hudyo at pinapahalagahan din ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad sapagkat ito'y tumutukoy sa tatlong ugnayan na dapat pinapaigting natin bilang mga alagad at deboto ng poong Nazareno. Pag tayo'y nagsasakripisyo gaya ng pag-aayuno, nagtitimpi tayo. Ito'y ugnayan natin sa ating sarili. Pinapatunayan natin na nakakaya nating magtimpi. Tama ang ating ugnayan sa sarili natin. Hindi tayo nagpapadala. Kaya nga, katulad ng pagsasakripisyo, pag-aayuno, kahit gutom ka, pwede kang tumanggi sa pagkain. Sapagkat yun ang tamang ugnayan. Hindi tayo nadadala ng sarili natin lamang. May higit pang lakas tayo. Kaya hindi tayo nadadala ng damdamin natin. Hindi dahil galit ka, mananapok ka na, magmumura ka na. Hindi tayo mapusok. Kaya ang pagsasakripisyo, ipinapakita sa atin ang tamang ugnayan sa sarili. Ang kawang gawa, ipinapakita ang tamang ugnayan sa kapwa. Hindi tayo makasarili. Hindi lang sarili natin iniisip. Kaya pag nagsisimba tayo, sumasama tayo. Hindi tayo nagdarasal ng sarili natin. Tayo'y sumasama sa komunidad. Pag tayo'y nakakakita ng ating kapwa, isinasaalang-alang natin sila. Hindi dahil busog tayo, wala na tayong pakialam sa kanila. Kaya kahit minsan, kung kailangan bawasan natin yung kakainin natin, bawasan natin yung isusuot natin para meron ng iba, ginagawa natin ito. Dahil ang tunay na deboto, hindi sarili ang iniisip. Ugnayan din sa kapwa. At ikatlo, ang pananalangin sapagkat ipinapakita rin ang tamang ugnayan sa Diyos. Kaya nga lagi nating ipinapaalala, yung pagdarasal natin, hindi sarili lang natin. Ang talagang tunay na dasal, hindi kalooban natin, kundi kalooban ng Diyos ang nananaig. Hindi tayo dumadayo sa Quiapo para utusan ng Nazareno, kung hindi sumunod sa poong Nazareno. Ang pagdarasal, hindi paglalahad kung anong dapat gawin ng Diyos. Ulitin ko po, ang pagdarasal, hindi tungkol sa gagawin ng Diyos, kung hindi ko anong gagawin natin. Itong tatlong bagay na ito ay nagpapaalala sa atin ng tamang ugnayan. Ang tunay na deboto, tama ang ugnayan niya sa sarili niya, katulad ng ginagawa sa sakripisyo. Hindi siya nagpapadala sa bugso lamang ng sarili. Tamang ugnayan sa kapwa, kaya may kawang gawa. Hindi sarili lamang ang isinasaalang-alang. Panalangin, tamang ugnayan sa Diyos, sapagkat ang kalooban ng Diyos ang nananaig. At kaya nga ito'y binasa uli sa atin ngayong ordinaryong panahon, paalala din. Lagi ko pong sinasabi ito sa Kwaresma. Ang tatlong bagay ito, kaya pinapaigting sa Kwaresma para ipaalala sa atin, dagdagan tuwing Kwaresma. Hindi lang ito ginagawa tuwing Kwaresma. Kaya nga ngayong ordinaryong panahon, parang pinapaalala sa atin. Kasi kailan ba natapos ang Kwaresma? Nung Abril pa. Kaya nandyan pa rin ba ang kawang gawa?
Baka antayin na naman natin uli ang Kwaresma bago tayo magkawang gawa uli. Baka antayin natin ang Kwaresma para magsakripisyo uli. At tapos na yung Kwaresma. Kaya nga yung iba, di ba? Wala na. Wala nang ayuno, wala nang sakripisyo. Antayin na natin kapag nagpahid uli tayo ng abo. Hindi po. Yung pananalangin, ito po ay bahagi ng ordinaryong pamumuhay ng isang Katoliko Kristiyano. Kaya nga siguro pinabasa uli sa atin ngayon, kalagitnaan ng taon, dahil baka nakakaligtaan na uli natin. At higit sa lahat, ito'y ginagawa natin ng may kataimtiman. Hindi natin ginagawa ang kabutihan para magpakitang tao, para magpa-impress, para hangaan tayo ng iba. Hindi rin nga natin ito ginagawa para lang magkagantimpala sa langit. Katulad kahapon sa pagmamahal sa kaaway, bakit natin minamahal ang kaaway? Dahil dapat likas sa isang deboto ang maging mapagmahal. Bakit tayo nagdadasal? Hindi dahil may hinihiling ka lang sa Diyos. Hindi dahil nangangailangan ka lang. Kung yun lang ang dahilan ng pagdarasal natin, kulang po yun. Kahit wala kang pangangailangan, dapat nagdarasal ka pa rin. Bakit ka nagkakawang gawa? Kasi bless ako, Father Meron ako ngayon. Kahit minsan kulang pa rin tayo sa buhay, hindi to dahilan para hindi tayo magkawang gawa. Bakit ka nagsasakripisyo? Kasi may hinihiling ako para pagbigyan ako ng Diyos. Kaya ako nagsasakripisyo. Hindi po. Kaya natin ito ginagawa dahil gusto natin tunay na mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Taimtim natin itong ginagawa dahil likas ito sa isang tunay na deboto, isang tunay na Kristiyano. Katulad ni Jesus Nazareno, kaya siya gumagawa ng mabuti, hindi dahil mabuti tayo. Gumagawa siya ng mabuti dahil mabuti siya, dahil maawain siya, dahil mapagmahal siya. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, paigtingin natin uli ang pagsasakripisyo, pagkakawang gawa, pananalangin, hindi para magpalabas, hindi dahil may hinihiling tayo, kung hindi ito'y dahil tunay tayong mga alagad at deboto ni Jesus Nazareno.